Good day guys, so meron tayong issue ngayon dito. So maraming nagtatanong nito, maraming nagtataka. Kaya ito may pagkakataon ako gagawin ko na ng video regarding dito sa pagluwag nga ng belt, no? So bakit nga ba lumuluwag o umiingay yung belt? Kasi magtataka yung mga may-ari, bago naman yung belt. And then katagalan, hindi naman gano'n nagagamit yung sasakyan, umiingay yung belt pag ginamit na nila. Pag nasa biyahe na, biglang tutunog yung belt, no? Yung squeezy sound. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung dahilan. Okay, so ito, meron tayo dito Nissan Urban. Ito hindi ganong gamit. Ayan, baba pa ng mileage, 79 lang, 79,000. So tignan natin kung ano yung issue. Bubuksan ko muna yan. Then pakita ko sa inyo kung ano yung dahilan bakit umiingay yung belt. Okay, so ayan, nabuksan na natin yung engine cover. Ayan. So ito yung belt. Ayan, sa alternator, maluwag. Ayan, kung makikita nyo yung adjustment nya, sa proper adjustment yan, no? So ayan, mapapansin nyo yung kanyang belt lubog na. Ayan, bumaw na sa pulley. And then ang unang iingay dyan kasi malakas ang puwersa nito sa compressor. Ayan, ayan, maluwag na rin. Ayan, oh. Ayan. Ayan yung movement nyan, maluwag na. So ang tamang higpit lang yan, dapat half inch lang yung movement nya, no? Ngayon, bakit nga ba lumuwag ng ganyan yan? Nasa tamang adjustment naman. Dati naman siya mahigpit. Ayan. Kung mapapansin nyo, maiikot na ng kamay ko. Ayan, o. Naiikot na ng kamay ko. Ayan. Okay, so tatanggalin ko muna yung mga belt para makita natin kung ano yung cause at saka kung ano yung nangyari sa belt. Yan, makikita mo dito, nakita yung alternator. Yan, may anong kulay, itim, di ba? Oh, yan, tingnan mo. Yan, yan yung mga pinagkuskusan ng belt. Yan, pinagkuskusan ng belt. Doon sa may compressor meron din. So tanggalin natin yung belt para makita mo. Laging mahirap palitan, di ba? Yan, mahirap din sa urban eh. Pagka dinala mo sa gawaan, sabi masikip, tapos sisingilin ka ngayon, mahal kasi mahirap palitan. Okay guys, so pagtanggal ng belt nito, hanapin nyo na lang yung video ko na meron tayong tutorial yan na how to replace the drive belts Nissan Urban. Wala tayong tinatanggal na marami. Okay. So pakita lang natin kung ano yung reason kasi maraming ganito issue. Ayan. Okay, so yan, natanggal ko na yung belt ng aircon. Ayan. Kung mapansin nyo, mayroon siyang makintab sa gilid, umabot na sa top, no? Ayan. Kasi lumubog na siya, lumubog na yung belt. So ang nangyayari, lumiliit yan. Ayan, luminipis yung side ng belt. Ngayon, bakit luminipis yan? So kunin natin yung isang example or dahilan nya. Pakita ko sa inyo. Dito sa alternator, yan. Dito sa alternator, makikita nyo na rin. Yan, ito yung pinaka groove nilalapatan ng belt. Tanggalin natin itong adjuster pulley ng aircon. Hindi ko na sana tatanggalin kaso pakita ko sa inyo kung bakit siya naminipis yung gilid ng belt. Yan. So effort tayo konti, tanggalin natin yung
Adjuster. Ayan, tanggal na. Ayan. So, papakita ko sa inyo ngayon kung bakit siya kinakain yung belt. Ayan. So, ganyan na nangyayari. Lumulubog. Ayan. So, bukod sa paglubog niyan, siyempre, pag lumubog siya, ibig sabihin, kinain na yung gilid ng belt. Lumalawag na ngayon yung belt. Ngayon, pagka nagkaroon ng puwersa, o nag-engage yung compressor, iingay yan kasi nga maluwag yung belt. Mag-i-slide yung gilid ng belt dito sa mga pulley. So ang dinadaanan niya yung pulley nitong aircon belt, tatlo: adjuster, sa compressor, saka sa main bearing. So ang naging reason yan bakit kinakain yung belt, ito, yan. Yung groove niya kasi nagkakaroon ng kalawang. Ito medyo nalinis na. So ito lang pinapakita ko sa inyo. Pero maraming pulley yan. Sabi ko nga sa aircon, 3. So mas malalaking pulley yung nasa compressor. Yan. So ito, adjuster pa lang yung nakikita nyo. Bukod pa yung kalawang na nandun sa main pulley at saka dito sa adjuster nya. Ngayon sa alternator, ganun din yun, 3 dinadaanan yan. Sa alternator, dun sa water pump, saka sa main pulley. Dun sa power steering, ganun din yan. So dun sa pump, sa water pump, saka sa main pulley. Ngayon yung ibang mga sasakyan dyan, yung mga kotse na naka B-belt, yung mga ganito, so same issue yan. Ganyan na mangyayari. Magtataka kayo bakit umiingay yung belt, no? Hindi nyo naman ginagamit yung sasakyan. So ito yung reason yan. Ang nangyayari dyan guys, gaya itong kwento na itong sasakyan na to, bihira niya gamitin. Ito yung kailan mo nagagamit to? Buwan din no? Bago buwan gamitin. So habang di mo siya ginagamit, nagkakaroon ng kalawang yung mga pulley. Ngayon, pag pinaandar mo na, siyempre, kakayurin niya ngayon. Kakayurin niya yung belt, yung kalawang na nasa pulley. Kasi gagaspang yung gilid ng groove. Yan, gagaspang yung mga yan. So, yun yung kakain ngayon dito sa mga gilid ng belt. Kaya mayroon dito makikita. Yan, pinakita ko sa may-ari. Meron diyang pinagkuskusan ng belt. Ayan, yung mga itim na yan. Yan. So, ibig sabihin dito, kinain yan. Yun ang naging cause ng pagluwag ng belt. Kaya mangyayari dito ngayon, hindi naman po pwede na hihigpitan mo lang. Yung iba kasi papahigpitan, yun ang ginagawang remedyo, no? Higpitan, mawawala yung tunog niyan. Mawawala yung tunog, pero mas mabilis pa rin siyang kakainin na yung belt. Mas mabilis na rin siyang mawawarn. Ang dahilan kasi nakalubog na nga siya sa groove. Yan, nakalubog na siya dyan. Pag na-reach niya, lumiliit kasi to, lumiliit yung lapad ng belt, nababawasan. Pag bumaon na rin yan dito, doon na rin ang gagaling yung tunog, no? So kahit higpitan mo yan, ang mangyayari pa minsan, nipis na yung belt, higpit ka ng higpit, hanggang sa nagkaroon siya ng konting crack na or nawar na sa init, napuputol. So ganun din ang magiging abala niya, no? So mangyayari dito ngayon, pag ganyang issue, pinapapalitan ko yan ng belt. So ngayon gagawin namin, papalitan namin ng belt, and then tignan natin kung hindi na nga lulubog dito yung bago na belt. Okay, so yan, natanggal ko na rin yung belt ng alternator. Yan. So mapapansin nyo, lumiit na yan, lumipis na talaga. Ang hindi lumipis gaano, itong belt ng power steering. Yan. Oh. Yan.
Yan. So, napansin nyo, yung nasa kanan, mas malapad. Yan, mas malalapad yung ngipin. Yung nasa kaliwa, lumipis na. Ito yung sa alternator. So, manipis na. Yan. Ito yung mga kalawang. Sinasabi ko, pagka hindi ginagamit yung sasakyan, ayan. Kita nyo? Ayan, yung kalawang ng water pump. Yung hindi naka-pulley niya, ayan. Yung mga kalawang yan. Ayan. Ayan ang kakain sa belt. Ngayon, isipin nyo ngayon, nililiyahin ko. Ako, napakahirap iliyahin yan. Lalo yung main pulley. Nasa ilalim. So, magiging magagawa talaga natin dyan is papalitan natin ng belt. Yan. Yan, check natin yung mga bearing. Okay naman, goods lahat. Okay, so kabit natin yung belt. Tignan na ulit natin kung lumubog. Okay, so pakita ko pala sa inyo yung bago. Yan. So, alam, paliwanag natin maigip. Baka mamaya may makulangan. Yan, okay. Yan, so ito yung bago. Diba? Malayo. Hindi pa rin sila sa lapad. Lalo na dito. So ito yung yung nasa gitna. Yan yung power steering. So ito yung baranyo, yung nasa kanan. Ito yung yan, ito yung alternator. So ngayon, ganyan kanipis. Ganyan kanipis yung sa alternator. Gamitin mo pa ba yan? Paano kung nasa long drive ka, naputol? So, replace lang talaga yan. No? Okay, so yan. Naikabit ko na yung belt. Ayun, makikita nyo. Yan. Pantay na. Hindi na nakalubog. So, pag ganyan pagbago. Ayun yung sa compressor. Medyo malayo na. Hindi na makita. Ayan, hindi na nakalubog sa pulley. Yan ang malalakas na umingay, itong dalawa. Ito yung sa alternator. Pagdating sa mga drive belt, sa alternator talaga mabilis ma-warn o mabilis masira. Yan, hindi ko na maikot. Yan ang higpit niya. Kung mapapansin nyo, yung dati niya higpit yan. Ngayon dito sa alternator, mabilis talaga na ma-warn o masira na belt. Mabilis siya magbitak-bitak. Pag daily driving yan, lagi mong ginagamit. Ang pagkasira naman ng belt niyan, nagkakaroon ng mga bitak dito. So, ganun yan yung mga pinapalitan ko dito. Ayan, ito yung mga pinagpalitan. Ayan, nakikita niya nagkakaroon ng bitak. So, isa namang problema yan ng belt. Ayan yung pagbitak niyan guys ng mga belt. Yan naman yung paggamit, no? So, sa gamit mo na yan, sa tagal ng gamit mo, lumulutong na yung belt, doon na siya nagkakaroon ng pagbitak yung kanyang mga goma. So isang sign din yan na kailangan mo ng palitan. Ngayon dito sa alternator, bakit sinabi ko na ito ang pinakaunang nagkakaroon ng mga bitak pagka laging ginagamit yan? Kasi ang alternator, once na nag-charge, medyo mainit yung pulley niyan. So init ng makina, init ng pulley kasi yung kanyang rotor umiinit yan, no? Kaya mas maunang nagkakaroon ng crack yung kanyang alternator belt. So bukod pa yan doon sa mga nakita nyo sa ibang mga videos ko regarding sa pagko-convert ng alternator, tinataasan yung amperahe, nawawala sa align, yan, kakain din ng belt yan. Same issue yan ng pag nipis ng belt. Kasi pag tagilid yung kain ng belt, mas mabilis din nipis yung gilid ng belt. So mas mapapaaga yung palit niya ng belt. Okay, so ngayon hihigpitan ko na lang yan. Ngayon testingin naman namin ngayon kung mawawala na yung squeezy sounds. Okay, yan, ayan. So kompleto na tayo. Yan. Kung mapapansin nyo, yan, half inch lang ang tension niya ng belt. Kailangan may apply mo dyan. Hindi pwedeng maluwag din yan kasi babalik na naman yung customer, sabihin maluwag.
Pag maluwag din yan, hindi mo nilagay sa tamang adjustment yan, papalakpak yung belt, maluwag, i-slide sa pulley, masisira din yung belt. So, isa rin dahilan yan ng pagnipis ng belt. No? Kaya dapat makuha mo yung tamang adjustment din. Okay, so start na natin. Yan. Yan na. Aircon. Okay. Add natin. Yan na. Okay, so ni-start ko kanina, may napansin ba kayo? Dagdagan pa natin yung idea nyo. Dagdagan pa natin yung kaalaman nyo, kasi sabi ko nga iba yung may alam. Kahit kung may-ari. Ewan ko kung napansin mo ba? Yung start mo kanina. Parang mabagal, di ba? Mabagal. O, mabagal yan, umikot. Pero bago baterya niya. Bago baterya mo. Hindi yung one click talaga. Hindi siya one click na ano, di ba? Kasi nagkakaroon ng problema. Kanina maluwag yung belt mo, di ba? So improper charging yun, nag-slide yung sa alternator, kaya hindi gaanong nakakapagkarga yung alternator. Yan naman ang kaibahan. Pag maluwag ang belt mo, hindi nagcha-charge ng maigi yung alternator, so hindi gaanong puno yung battery mo. Pag in-start mo na yon, yan, medyo mabagal. So maraming ano. Ngayon, gumanda konti, diba? Meron nga akong ginawa niyan eh. Ang problema niya, maluwag lang yung belt. Ang sabi sa kanya, mahina na yung battery. So, nagpalit ng bagong battery. Ang nangyari, hindi ginagamit niya. Ganun pa rin. Nung mga ilang araw, siguro nabawasan na yung laman ng battery. Ayun na, mag-start. Pinalitan ko lang ng belt, okay na. Okay guys, so yan. Marami siyang maaaring idulot na problema yung maluwag na belt. So, sa ingay, yung charging, pagdating naman sa compressor, yung bomba siyempre nung compressor mo, mapapansin mo, mahina yung aircon mo, maluwag lang pala yung mga belt. Kaya napaka-importante ng belt, nasa tamang adjustment, at saka dapat lagi siyang kondisyon. So ngayon, sana may natutunan kayo dito regarding sa belt. Napakasimple niya, pero dapat talaga may alam ka, no? Ito, sa lahat ng sasakyan yan, ganyan yan. Pag hindi mo nagagamit, kinakalawang, and then nagiging cost ng pag-wear ng belt. Kasi iba talaga yung may alam. Kasi pag may alam ka, andun yung quality.